Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, sinabihan po ngayon ni Attorney Ferdy Topacio po mga kabida, ito pong si ML Party List Representative Leila de Lima, na wag nang magkunwaring legal expert o legal luminary po ng binatikos po niya ito pong Korte Suprema dahil lang po daw sa ginawa po ng Korte Suprema, yung action po ng Korte Suprema po makabida, doon ho sa petition po ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Bobby Torion, na ibasura ito pong impeachment complaint na isinampa po makabida laban po sa Vice Presidente. Ang ginawa kasi ng Korte Suprema mga kabida, ni-require nila ito pong House of Representatives na mag-submit po ng detailed information at ibang pang mga dokumento at ebidensya po makabida patungkol ho sa kanila pong isinampang impeachment complaint laban ho sa Vice Presidente diyan po sa Senado. Okay? Ang turing po dito mga kabida ni Congresswoman Leila de Lima pagmamalabis daw ang term na ginamit po niya dito is judicial overreach, yung action na ginawa po ng Korte Suprema, mga kabida. Binatikos po ngayon ni Attorney Ferdy Topacio, ito pong si Congresswoman de Lima, kasi daw, parang nagkukunwaring legal expert o legal luminary po ito na hindi naman daw, marami dong mga instances na yung mga desisyon at mga puna, ni Leila de Lima, mali-mali daw, mga kabida. Sinite na example po ni Attorney Topacio, yung 2011 na desisyon po makabida ng Korte Suprema kung saan po ay hindi po niya sinunod. Nung nag-issue po ng whole departure order, ito pong si de Lima bilang Secretary of Justice daw, sa panahon po ni Pinoy, laban ho dito kay former President Gloria Macapagal Arroyo. At binara po ito ng Korte Suprema, sinabihan po na pwede hong makaalis si Arroyo po makabida, pero hindi ho pinaalis po ni de Lima. Hindi ho sinunod yung utos po ng Korte Suprema, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin itong paliwanag ni Attorney Ferdy Topacio dito sa usapin po kung saan po ay sinabihan po niya ito pong si de Lima, mga kabida, na wag nang magkunwari bilang isang legal luminary. Narito po. Sa Lunes ay nagbumanat na naman ng kengkoy si dating senador at dating bilanggo. At ngayon ay congressman at proud member ng prosecution panel. Bumanat na naman tong si Laila na tinutulig sana naman ng Korte Suprema. Ay, grabe. Ano ba naman yan? Sabi niya, overreach daw, pagmamalabis daw yung ginagawa ng Korte Suprema na humihingi ng impormasyon sa House tungkol doon sa proceedings doon sa impeachment. Teka nga muna, paano naging overreach yun? Etong si Manang Laila, dumali na naman Hindi bali kung tama lagi yung basa niya sa batas. Sa lahat ng nakikita ko ay puro mali yung ginawa niya. Opo. Impisahan natin. Manang Laila, ay huwag ka na kasing magpunwari na ikaw ay legal luminary. Di ba? Unang-una, yung HDO mo yung pag-issue ng HDO noong 2011 laban kay dating Pangulong Arroyo. Di ba dumating tayo sa Supreme Court, ikaw ang nag-argue doon. Gina-justify mo that the Secretary of Justice has the authority to issue whole departure orders. Anong sabi ng Korte Suprema? Mali ka! Mali ka, sabi ng Korte Suprema. Olats ka, Laila. Ganon. Ngayon, nagyabang ka pa. Etong si Manang Laila, grabe basta siya ay nakasandal sa poder. Akala mo kung sino na. Kita mo sa asang hukuman na hindi niya sinunod. Di ba? Nagkaroon tuloy ng reklamo sa kanya for contempt. Dahil hindi niya sinunod yung order ng Korte Suprema. Yan, noong siya ay nagkakaso ng drug trafficking, anong ginawa niya? Kinwestiyon niya sa RTC, pumunta siya sa Court of Appeals, umakyat pa siya sa Supreme Court. Yan ay klarong-klarong forum shopping. Ultra vires o kalabisan yung paghingi ng certification na yung impeachment ay hindi lumalabag sa 1 year
ban at yung 20th Congress ay interesado pang ituloy yung impeachment complaint na isinulong noong 19th Congress pa. O sabi niya, unconstitutional yan, impeachment court yun ha. Court din yun. Kahit anong sabihin mo, it's still a court. Not only a court constituted under the provisions of the Constitution. Bago sasabihin mo unconstitutional, hinamon ko siya, di ba? Sabi ko, kung tingin mo talaga, Manang Laila, na mali yung ginagawa ng impeachment court, bakit ayaw kang pumunta sa Supreme Court? Natatakot kang matalo na naman. Natatakot kang makagalitan na naman. Mga tirada mo eh. Ibang attitude nitong taong ito eh. Mga ganyang mga tao, yung mga illusions of grandeur. Nakala nila sila ang pinakamatalino sa mundo, pinakanakaalam ng batas, the rules do not apply to them. Marami pong mga dilawan na ganyan, katulad ni Rizzo Ontiveros. Sorry po. Marami. Ang dami dyan. Yung mga membro ng Quadcom, meron silang illusions of grandeur. Masyadong narcissistic. Hindi nag-apply sa kanilang kahit anong batas kung mag-aasta. Di ba? Masama po yan. Masama po yan. Pagka sumobra po yan mga kasama, mga kaibigan natin sa gobyerno na narcissistic, mental health problem po yan. In other words, baka lumalabas na nasisiraan na po kayo ng ulo. Hindi ko sinasabing si Laila. Although may mga times yata, base doon sa mga nakuha naming mga ebidensya sa House, medyo nasirang ulo niya sa pag-ibig. Pero bakit ang hindi tingnan ni Laila kung talagang constitutionalist siya, yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan. Ayun, masakit yun yung sabihan ka po na huwag kang magpunwari. Hindi ka legal luminary, hindi ka legal expert, ano? Kasi itong si Dilima kasi mga kabida, pag magsalita po ito, parang marunong ano? Parang ang galing sa batas, mga kabida, ano po? Yung kanyang pronouncement po, yung kanyang articulation po, maganda, di ba? Mga kabida. Yung kanyang articulation po, maganda po, ano, mga kabida. Kung pakinggan mo yan, parang magaling po, ano, na abogado. Pero ang tingin po sa kanya ni Attorney Ferdy Topacio, hindi. Nagkukunwari lang po yan, mga kabida. So, yun po, well, may personal take po dito, mga kabida. Parang hindi po nirespeto ni Dilima yung Korte Suprema, yung kanyang desisyon po, mga kabida. Kung tutuusin po, normal lang po daw yung ginawa po ng Korte Suprema, na proseso po, mga kabida. Okay? Yung ni-require po nila yung House of Representatives, ng detailed information, kasi gusto lang talagang matiyak, ng Korte Suprema na yung isinampang kaso o complaints, laban ho sa Vice Presidente, talagang dumaan talaga sa proseso yon, mga kabida. Baka doon pa sila sa Korte Suprema ho, magkahiyaan po, mga kabida, Okay? Kapag magdesisyon po ang Korte Suprema, ang mga maestrado na, defective yung reklamo po ninyo laban sa Vice Presidente, hindi ho sumunod sa alituntunin, hindi po sumunod sa due process po, mga kabida. Di ba? Normal lang po daw yun, mga kabida. Sabi po ng ilang mga experts, hindi lang po si Attorney Ferdy Topacio. Tapos binara po niya ito, sinabihan po niya yung Korte Suprema daw na judicial o yung kanilang action judicial overreach, pagmamalabis na raw, nangingialam sa ibang trabaho, at labas po ng kanila pong teritoryo, mga kabida. Parang ganun yun yung ibig sabihin po ni Congresswoman Leila de Lima, mga kabida. Kaya nga binatikos po siya ng ilang mga legal experts Kasi parang hindi po naintindihan po, mga kabida, ni de Lima yung function at yung role po ng Korte Suprema, pagdating ho sa question of law. Okay? Naturingan pa naman na abogado at naging secretary po ng Department of Justice. Diba? Ito pong si Congresswoman de Lima, mga kabida, At yun nga inungkat pa po ni Attorney Topacio yung 2011 po na kaso po, kung saan po ay hindi po sinunod ni de Lima yung Korte Suprema, mga kabida. Kahit na po meron na pong utos, hindi po niya pinalipad dito pong si Arroyo. Okay? Kaya siguro,
Ayaw pong dumulog po sa Korte Suprema po ngayon. Ito pong si De Lima, no, mga kabida. Lalong-lalo na po yung issue po mga kabida ng kanyang pagkabilanggo, ano? Hinayaan na lang po niya dun ho sa Court of Appeals yung nakita ho niyang pagmamalabis po, ano, ng Duterte administration according to her, ano? Kasi baka takot siya na mapagalitan ulit daw ng Korte Suprema, mga kabida, kasi may record na kasi ito eh. May record na po ito sa Korte Suprema na hindi ho sinunod yung kanila pong utos po, ano, mga kabida. Diba? Kaya nga siguro, natural lang po ito, ano, yung ginawa po ni Congresswoman De Lima na sagutin ito pong Korte Suprema eh. Batikusin po niya, ano, mga kabida. Parang hindi po siya natatakot, hindi po niya nirespeto yung desisyon po ng korte, ano? Kataas-taasang hukuman po yan. At alam po nila yung kanila pong trabaho eh. Mantakin nyo, 15 man, 15 maestrado ang nandyan. So dyan po sa Korte Suprema, since marami po sila dyan, alam nila yung kanila pong trabaho, ano? Mas magaling pa itong si De Lima po sa kanila po, mga kabida. Mag-isa lang po itong si De Lima, samantala ito pong Korte Suprema, 15. So, paano ho na nagmamalabis ito pong korte po, mga kabida, no? Dito po sa kanila pong utos na mag-submit ang House of Representatives ng detailed information, documents at mga ebidensya, no? Dito sa kanilang isinampang impeachment complaint laban ho sa Vice President po, ano, mga kabida. So, yun po. Medyo maanghang yung salita na ginamit po mga kabida ni Attorney Ferdy Topacio. Mantakin mo, sabihan kang, wag kang magkunwari bilang legal expert, hindi ka legal expert. Parang ganun eh, ano? Anyway, para po sa inyong komento at opinion mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.